Magandang buhay! Nais mo bang makibahagi sa aking advokasya ukol sa wikang Filipino? Kung oo, halika at panoorin ang aking paglalahad ng mga bagay tungkol sa wika. Matuto at manood tayo sa pinamagatang advokasya na Wikang Filipino, Boses ng Makabagong Kabataan. Wikang Filipino, Boses ng Makabagong Kabataan. Walang kabantugan at kaluwalhatiang magaling na gaya ng sa pag-ibig sa tinubuang lupa. Ayon ni Andres Bonifacio. Sa mga salitang ito, malinaw ang kanyang paniniwala na ang tunay na pagmamahal sa bayan ay hindi lang ipinapakita sa armas o pakikibaka, kundi sa pagpapahalaga sa lahat ng bumubuo rito. Kasama na ang ating wika. Ngunit sa panahong ito, tila nagiging banyaga na ang sariling tinig. Sa mga paaralan, social media at maging sa mga usapan ng kabataan, mas madalas nating marinig ang mga wikang dayuhan kaysa sa sariling atin. Parang unti-unti na nating makakalimutan kung sino tayo. Habang lumilipas ang panahon, napansin kong marami sa atin ang nahihiya o nag-aatubiling gumamit ng Filipino, lalo na sa mga formal na usapan o sa larangan ng agham o teknolohiya. Pero bakit nga ba? Ang Filipino ay hindi simpleng wika. Ito ay daluyan ng damdamin, kaalaman at pagkakilanlan. Noong ako ay nag-aaral, mas naalala ko ang mga aralin kapag ipinaliwanag sa wikang Filipino. Kapag naririnig ko ito sa paraan na kaya kong maunawaan, mas naging totoo at buhay ang karunungan. Doon ko napatunayan, ang wika ay tulay, hindi sagabal sa pagkatoto. Kung ako ay bibigyan ng pagkakataon na magtaguyod ng isang advocacy, ito ay ang programang Wikang Filipino, Boses ng Bagong Kabataan. Layunin ng programang ito na itampok at isabuhay ang wikang Filipino sa mga paaralan, hindi lamang tuwing buwan ng wika, kundi sa bawat araw ng pagkatuto. Sa programang ito, nais kong makita ang Linggo ng Inobasyong Filipino, kung saan ang mga proyekto sa agham at teknolohiya ay ipinapaliwanag sa wikang Filipino. Pangalawa, malikhaing pagsulat sa wikang Filipino upang sanayin ang kabataan sa malikhaing pagsulat at paggamit ng ating wika sa mga makabagong anyo gaya ng blogs, podcast at vlogs. At ang pangatlo ay ang usapang wika. Isang forum kung saan ang mga mag-aaral ay magbabahagi ng opinyon, ideya at pananaw
gamit ang Filipino bilang wika ng karunungan. Sa ganitong paraan, ang kabataan ay hindi lang matuto ng mga konsepto, natuto rin silang ipahayag ang mga ito sa sarili nilang tinig. Minsan ay sinasabi ng ilan na hindi angkop ang wikang Filipino sa agham o teknolohiya. Pero, sa totoo lang, kaya nitong sumabay. May mga salitang maaari nating likhain, ayusin, at linangin. Bakit natin kailangang umasa sa wikang banyaga kung kaya naman natin magpahayag sa sarili nating paraan? Ang tunay na inobasyon ay hindi lang nakikita sa bagong teknolohiya. Ito ay nasusukat sa kakayahan nating panatilihin ang sariling diwa sa gitna ng pagbabago. Kung maisasalin sa Filipino ang mga aralin sa agham, matematika at teknolohiya, mas madali itong maunawaan ng mga mag-aaral, lalo na sa mga liblib na paaralan. Ang karunungan ay nagiging bukas sa lahat, hindi lang sa marunong mag-Ingles. Ang wikang Filipino ay kayamanan. Ang ating kultura at kasaysayan ang nagbibigay buhay sa ating pagkatao. Sa pamamagitan ng paggamit nito na ipapahayag natin ang ating mga saloobin at damdamin na may dignidad at pagmamalaki. Ang pagtuturo ng Filipino sa mga paaralan ay mahalaga upang mapanatili ang ating identidad bilang Filipino. Sa paggamit ng wikang Filipino sa iba't ibang larangan, mas mapapalawak natin ang ating kaalaman at makakamit ang tunay na pag-unlad. Sa ganitong paraan, mapapasa atin ang susunod na henerasyon ang wikang mayaman at may dugong Filipino. Kapag binabalikan ko ang sinabi ni Andres Bonifacio, walang kabantugan at kaluwalhatiang magaling na gaya na sa pag-ibig sa tinubuang lupa. Naisip ko, sa panahon ngayon, ang pag-ibig sa bayan ay maaaring magsimula sa simpleng gawa tulad ng paggamit, pagtanggol, at pagpapayaman ng sariling wika. Sa bawat estudyanteng matututong ipagmalaki ang kanyang wika, may isang Pilipinong natutong magmahal sa bayan. Sa bawat guro na nagtuturo gamit ang Filipino, may isang bayan ng bagong panahon. At sa bawat kabataang marunong gumamit ng wika sa tama, matalino at makataong paraan, naroon ang diwa ni Bonifacio. Buhay, makabayan, at marangal. Ang wika ay hindi lamang bahagi ng ating kultura. Ito ang ating pagkatao. At kung tunay nating mahal ang ating bayan, dapat nating mahalin ang wika na bumubuo rito. Kaya't ako, bilang isang kabataang Pilipino, ay naninindigan. Patuloy kong gagamitin, ipaglalaban at isusulong ang wikang Filipino sa lahat ng larangan, sa agham, sa sining, sa teknolohiya,
at sa pang-araw-araw na buhay. Dahil sa bandang huli, ang wika ay hindi lang salita. Ito ang ating kaluluwa, ang ating kasaysayan, at ang ating kinabukasan.